Good morning mga ka-RSP. Ako po si Dr. Marvin Bello mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon ay aalamin natin kung ano ba ang Senidoc pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Every third Sunday of November kada taon ay ating ginugunita ang The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Ang araw na ito ay inilaan bilang pag-alaala sa milyon-milyong taong nasawi at na-injure dahil sa road accidents. Sa araw din na ito ay binibigyan rin ng pagkilala ang mga agarang rumesponde at handang tumulong sa anumang aksidente sa kalsada. Kaakibat ng pagkilalang ito ay ang pagbibigay ng mga impormasyon para maiwasan ang road accidents. Kaugnay niyan ay makakasama natin ngayon si Mr. Lou Hepuela, ang Road Safety Coordinator ng Move as One Coalition. Ito po ay isang NGO na tumutulong sa ating gobyerno para sa road safety ng ating komunidad. Isang malusog po at ligtas na umaga sa inyo at welcome po dito sa Senidoc at sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga rin po. Mr. Lou, ano po ba ang ginagawa ng inyong organization na Move as One para tumulong na maibsan ang ating mga road and traffic accidents? Okay. Yung Move as One Coalition, grupo po kami ng mga ordinaryong Pilipino, pedestrian, commuter, mananakay. Ang pinaglalaban po namin ay ligtas, makatao at para sa lahat na transportasyon. In other words, yung concerns ng pedestrian, ng commuter, inakit po natin sa gobyerno, local or national, para magawa ng paraan, para masolusyonan. At the same time, isang sangay po nito ay road safety na pag-usapan natin ngayon. Paano po ang pakipag-ugnayan nyo sa ating government? Well, yung kagandahan nito, nagpapasalamat kami kay Secretary Herbosa dahil ginawa niyang isang pillar ng public health ang road safety. So, nabigyan ng atensyon ito, nabigyan ng konting resources at panahon para pag-usapan. Ngayon, sa tanong po ninyo, kung anong ginagawa natin, kasali po tayo sa mga usapin sa DOH. Meron tayong road safety coordination meeting every quarter. Sa DOH po ito, national at sa regional. At kasali rin po tayo sa Active Transport Technical Working Group para ma-promote ang paggamit ng bisikleta, halimbawa. Isa pa dyan, kasali rin po tayo sa Interagency Committee on Environmental Health na sana ay matuloy na. Nakatayo na ang road safety sector sa ilalim po ng Interagency Committee para mapagawa ng paraan nito nationally, mapag-usapan ng national government agencies at ng LGUs para magawa ng paraan at ng solusyon. Ano-ano po bang mga programa na ginagawa natin para sa mga magulang at ating mga kababayan para matulungan na maiwasan ang pagkakaroon ng road injuries para sa kanilang mga anak? Yung ginagawa po natin dito, alinsunod po sa Philippine Road Safety Action Plan, Safe Systems Approach. Ibig sabihin, sa PNP, malamang sasabihin lang parati, dapat disiplinado yung driver and so on. Tama po yan. Pero gusto rin natin isama na yung disenyo ba ng kalye angkop sa lugar. Yung mga daanan ba ng tao, pinturado pa talaga, nakikita ba ng tao yan and so on. So hindi na siya sa enforcement ng batas, pero yung disenyo mismo ng lugar, tama ba siya, alinsunod ba siya sa batas, at yung tao na kunyari dumadaan, alam ba nila ang ibig sabihin nitong sign or itong daanan na to? Dumadaan ba sila sa tama? Para sa ating mga lokal na pamahalaan po naman, ano po yung ginagawa natin para matulungan sila? Nagtutulungan po tayo sa ating mga LGU sa pamamagitan ng consultation. For example, alam ba nila na road safety mahalaga ito? May ordinansa ba sila sa road safety? At kung kailangan, nagtuturo din kami sa kanila, ano bang ibig sabihin nitong design o ng safe systems approach? Ano ba ito? Paano ba ito ipatupad sa LGU? Mr. Hepuela, gaano po kahalaga na mayroong inilaan na isang araw para gunitain o alalahanin ang lahat ng taong naging biktima ng road accidents? Napakahalaga po ito kasi pag tinignan po natin yung history niyan, nag-umpisa yan sa UN. Yung UN General Assembly, nagpasa sila ng resolution para ipaalam sa mundo na mahalaga itong mga nangyayari. Una, para pahalagahan natin yung mga namatay, yung mga nasawi sa aksidente. At pangalawa, tulad ng sabi po ninyo, yung mga rumisponde, pahalagahan lang din sila tungkol sa ginagawa ng trabaho. Pangatlo, para mas lalong ipaalam sa taong bayan sa mundo yung kahalagahan ng road safety. Ayan. Ayon po sa DOH, ang road traffic injuries
ay ang leading cause of death ng mga nasa 5 hanggang 18 taong gulang. So, anong mga klaseng road accidents po ang kadalasang involved ay ang mga bata? Okay, itong latest data natin, galing to sa DOH, yung DPCB, Disease Prevention and Control Bureau. As of 2022, yung mga edad 10 hanggang 19, 1,207 registered deaths, mga namatay na po, from the ages 10 to 19, ang 11%, 142 dahil sa motorsiklo. Yung karamihan nun, majority, around 90% sa kotse, banggaan talaga ng kotse. So medyo malabo po yung data, hindi pa siya masyadong disaggregated, pero yun po, sa aksidente po sa daan, mga tinatawag nating road crashes. Ganun po ba? So, ano po ba ang dapat gawin ng mga lokal na pamahalaan at ng mga magulang para rin mapanatiling safe ang mga kalsada para sa mga bata? Yung panukala po namin sa Move As One Coalition ay sana itong mga LGUs natin, lahat sila mula barangay, munisipyo, syudad, pati probinsya, sana meron silang Road Safety Council or Road Safety Committee para napapag-usapan natin saan ang mga delikadong lugar, saan ang tinatawag nating black spot na dito pa natin nangyari yung mga banggaan. At pangatlo, nag-uusap lahat ang pulis, ang komunidad, ang paaralan para mas maayos ang ating madaanan, para iwas tayo sa aksidente, sa banggaan and so on. Maraming salamat, Mr. Hepuela, sa inyong mga mensahe. Magbigay po tayo ngayon ng paalala sa mga ating mga ka-RSP tungkol sa road accidents. Okay. Ito po, ang road safety, alinsunod po sa MMDA, sa DOTR, ang road safety is everyone's responsibility. Hindi lang po sa gobyerno yan. Pati sa mga mananakay, mga nagmamaneho, pati sa pasahero, pati sa mga pedestrian at commuter. Lahat po tayo ay may responsibilidad para ayusin ang ating mga daanan, para siguraduhin na safe talaga ang ating mga daanan, ang ating mga roads. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, Sir Lou Hepuela. Maraming salamat po. Naway magsilbing paalaala at aral sa atin ang hirap na pinagdaanan ng mga pamilya at mismong mga biktima ng aksidente sa kalsada. Tayo ay matutong tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid, sumunod sa batas trapiko at laging maging alerto kapag tayo ay nasa kalsada. Ako pong muli si Dr. Marwin Bello, ang inyong kasangga sa kalusugan. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Miyerkules, mga ka-RSP.